Libo-libong magsasaka rin sa Lucban, Quezon ang makikinabang naman sa greenhouse at post-harvest facilities na proyekto ng kopya ng Southern Korean government. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mapapalakas din ito ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Yan ang sentro ng balita ni Gav Villegas. Bago ang programa, sinilip ng Pangulo ang mga tanim sa loob ng greenhouse at post-harvest facility kung saan nakatanim ang mga high-yield vegetables tulad ng pipino, romaine lettuce at French beans na binebenta ng mga magsasaka. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na makatutulong ang mga nasabing greenhouses at post-harvest facilities sa mga maliliit na komunidad para mapabuti ang kanilang kakayahang makapagluwas ng kanilang mga produkto. Sinabi rin ng Pangulo na mapapalakas ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa pamamagitan ng market access para sa mga agricultural products ng bansa, partikular sa mga tropical fruits tulad ng pinya at saging dahil na rin sa pagratipika sa Free Trade Agreement. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pamahalaan ng South Korea sa kanilang patuloy na suporta. We are also thankful to the Republic of Korea for the overwhelming support of your National Assembly for the ratification of our FTA, which came much earlier than we had expected. You have reinforced our call for a brighter and more sustainable future for all. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sumasabay sa pangangailangan ng sektor ng agrikultura ang nasabing proyekto. Malaki rin anya ang papel ng kalikasan sa tagumpay ng proyekto sa kabila ng banta ng climate change. This greenhouse represents more than just infrastructure. It symbolizes innovation, hope and power of collaboration as we work together to uplift the lives of our farming communities. It reflects our collective vision of sustainable farming that embraces modern solutions and adapts to the ever-evolving needs of the sector. Ibinahagi naman ni Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, na plano ng South Korea na magtayo sa bansa ng kauna-unahang Korea Agricultural Machinery Industrial Complex na sisimulan sa susunod na taon. Ayon kay Ambassador Lee, mayroong 4,000 metrikong toneladang bigas mula South Korea ang darating sa Pilipinas sa pamamagitan ng ASEAN Plus T Emergency Rice Reserve. Kalahati nito ay nakataktang ibaba sa bansa ngayong araw, habang ang natitira ay posibleng dumating sa bansa sa Enero ng susunod na taon. Para naman kay Lucban Mayor Agustin Villaverde, makasaysayan ng pangyayaring ito at pinasalamatan ito ang mga magsasaka. Bagamat masasabi nating maunlad na ang industriya ng agrikultura sa bayan ng Lucban, tayo ay kailangan ring sumabay sa nagabagong panahon upang higit na pa itong paunlarin, naging mapalad po ang ating magsasaka na magkaroon ng dagdag pangkalaman at teknolohiya upang mas mapataas ang ani at sa gayoy masiguro ang mas mataas na kinkita. Kabilang din ang mga bayan ng Sinloan sa Laguna at bayan ng Saragosa sa Nueva Ecija sa mga pilot villages ng kopya sa bansa. Ang kopya ay Official Development Assistance Program ng Rural Development Administration na siyang pinakamalaking agricultural research and development organization sa South Korea. Ito ay nagpa-facilitate ng pag-transfer ng Korean agriculture technology sa mga magsasaka mula sa mga developing countries tulad ng Pilipinas na layong matulungan pataasin ang kanilang kita, i-market ang kanilang mga high-value crops para mapabuti at masustain ang kanilang livelihood at upang sila ay maging self-sufficient. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.